Sumahog siya kinabukasan dahil sa proclamation ng mister niya. Nagmamadali siya nagbukas ng drawer pero napatigil siya na makitang isang kahon ng pills na nandoon. Tanga na yata siya talaga at hindi niya mapigilan ang sarili sa pagkahulog. Nag-iisip pa siya na magkaroon ng anak sa lalaking hindi rin naman niya pinangarap na makasama habang buhay. Kabaligtaran si Terence ng lahat ng gusto niya. Pero sa araw-araw na parating niya iyong kasama ay nasilip niya kahit paano ang magagandang katangian noon kahit na masyadong mapanakal at pasigaw. Hanga siya sa mga lalaking hindi nananakit ng babae ng pisikal dahil ganoon din ang ama niya. Isang araw aalis siya kapag wala ng patutunguhan ang damdamin niya pero sana ay magkaroon siya ng anak kahit isa lang. Aalagaan niya ang bata at mamahalin. She got her pills and tossed it inside the bin. Goodbye, pills. Buo na ang desisyon niya dahil pihado ang puso niya nagmamahal, hindi na matututong magmahal pa ng iba. Iyon ang unang beses na umibig siya pero kahit nagaano siya katapang ay may takot sa puso niya. Lalo pa kasintayog ni Terence ang lalaking ginugusto niya. Umikot siya sa harap ng salamin pero agad na napatigil nang mapansin niya na hindi na pala siya nag-iisa roon. Nakatayo si Terence sa may pintuan at nakatingin sa kanya. He's in his jaw-dropping ponytail and looked so neat in his tux. There was the leaping of her heart again, but she ignored it. Mahal na mahal niya talaga ang sarili niya dahil ang galing niya magpanggap na hindi niya ito gusto. Wow, ang pogi! Bati niya sa asawa na tunog barkada lang niya. Of course, he never said anything except for that unnoticeable smirk. Tuluyan itong humakbang papalapit at tumayo sa mismong harap niya. Fix me. Utos ni Terence kay Fiona kaya nasuri niya ito ng tingin. Wala naman dapat na ayusin, except for this. Sinalat niya ang labi nito na mas lalong nangitim ang pasa. It needs concealer. Terence grunts and shook his head, looking so cute. I don't want concealer. He just said. Okay. Gusto mo i-display ang pasa mo sa nguso? Mayor na basagulero? Todyo niya rito pero hindi naman ito umimik. Tumingin sa Terence sa salamin at bumuntong hininga. You don't have to hide it. I'm so gorgeous. Agad siyang napaubo kaya napatitig ito sa mukha niya. Napakayabang talaga nito. Fix my bowl. His voice was miraculously low and sweet. Agad pa siyang napatingala para tingnan si Terence sa mukha pero bahagya na rin itong nakatingala kaya ikinabit na lang niya ang bow kahit na hindi na naman siya marunong. She just smiled and felt the fluttering of her heart. It now always happens when he's near or even when she thinks of him. Okay na. Aniya sa katinapik-tapik pa ang mister niya sa dibdib. Sumulyap lang ulit si Terence sa salamin at saka walang salitang hinawakan ng kamay niya. Nagpatiano na lang siya at sumabay na rin dito dahil mukhang wala naman itong balak na bitawan siya. Terence was forced to move alone at the mansion house, leaving his wife in his father's custody. Nagpaiwan din naman si Fiona doon at mukhang masaya naman na hindi sila magkakasama. Parang nagkaroon pa ng babaeng anak ang mommy at daddy niya. Masaya na siya na nakikitang magkasama ang dalawang matanda kahit na hindi na legal na mag-asawa ang mga iyon. He admits that it brought something new inside his heart. He felt much prouder. Kahit na matanda na pala siya, ay may epekto pa rin sa kanyang makita na parang buo ang kanyang pamilya, na nagkakasama ang mga magulang niya. Sila lang na apat ang nasa proclamation at wala siyang kapatid sa una na dumating. Mabuti na rin iyon dahil baka sa harap lang ng camera sila magsuntukan ni Josh at baka iyon na naman ang balian niya ng siko. Bumuntong hininga siya habang nakatingin sa malawak na opisina. Opisina niya. That would be his new home and he must be happy living there alone. But he can't. Para hindi matahimik ang sistema niya na walang madaladal na asawa ang nasa loob ng kwarto o kaya'y nakahilata sa kama. Jesus God. He's such a fool for falling in love with that silly woman. Of all the women in the world, why Fiona? Paano niya sasabihin ng katarantaduhan ng puso niya kung sukdulan hanggang langit ang nagawa niyang kasalanan doon, na sa tuwing bumabalik sa isip niya ang mga daldal niya at mga walang kasinsakit na salita ay gusto niyang katukin ang sarili. He must prove himself worthy first. Sa dami ng tinik na naibugan niya, baka pagtawanan lang siya ni Fiona kung sasabihin niyang mahal niya iyon. Sa tandaan niya na hindi niya minsan man nararanasan na magmahal ng babae. Para siya ngayong preschooler na hindi alam ang dapat na gawin.
He's new to that kind of feeling and still so denial. Terence took his steps and fished out his phone from his pocket. Naupo siya sa swivel chair habang nakatayo pa rin ang butler na si Mark. "You may leave." Taboy niya sa may edad na lalaki na tumalikod matapos na yumuko. Hinihintay niya ang kanyang bagong secretary dahil nag-resign na daw ang dati. At ngayon ay darating ang kapalit. He dialed Fiona's number and pressed the loudspeaker icon. Inip siya naghintay ng sagot hanggang sa may kumaluskos sa kabilang linya. Kasunod ang malambing na boses ng asawa niya. "Hello, baby Dumulag?" He cleared his throat and tapped his fingers on the table. "Where are you?" Agaran niyang tanong. "Nandito sa mall. Nag-shopping." "Wait." Parang nabarahan na naman ang lalamunan niya dahil inaatake siya ng selos kahit wala naman dapat na ipagselos. "Wala nga ba?" "With Leander." Umigkas ang panga niya at nanigas ang kanyang leeg. Nalalalaki na kaagad sa unang araw na magkahiwalay sila. Baka naman tuluyan na siyang mautas kapag parati itong wala sa paningin niya. "Go home." Singhal niya sa asawa. Fiona winds over the line. "Aba, swerte ka ha. Minsan lang ako may lilibre sa mall. Agbayo mo. Let's go home. Umuwi ka na. Damn it." Napatayo siya at sa kanya hinampas ang mesa. Tumalon pa ang cellular phone niya at gigil siyang nakatitig doon na parabang nakikita niya si Fiona kahit na hindi naman. "Teka nga, bakit ba? Kapag ikaw ang umaalis ay okay lang, kapag ako hindi. Bukas racing school na ako kaya sinusulit ko na ang moment." Moment. Sinong nalilibas sa'yo? Who will pay your stops? Lalaki? Kinagat ni Terence ang labi. Pakiramdam niya ipuputok na ugat niya sa leeg at sa batok. Hindi niya alam kung saan siya pupunta dahil literal na gusto niyang dukutin si Fiona sa mouthpiece ng aparato. She's giving him headache and he's so trauma-affected. Ano ba yun? Yun na ba ang tinatawag na karma? Damn it. There's no such thing as karma. Nililibre ako ni Mommy Belinda. Mommy Belinda. Nahigit niya ang hininga. Kasama ba nito ang mommy niya? Sabi nito si Leander ang kasama. He won't let her stroll around because she's an eye-catcher. Sa proclamation ay napakalakas ng dating ni Fiona, lalo na kapag umingiti at nakikihalubilo sa mga tao. Lahat ng ngiti noon sa mga tao, mahirap man o mayaman ay pantay-pantay. O mas malapit pa nga yun sa mga taong walang masyadong sinabi sa buhay. She's always beautiful. Damn it. Kapag umiiral ang pagiging palakaibigan ni Fiona ay para siyang titimbuang sa inis. Ayaw niyang may hawakan iyon ibang lalaki liban sa kanya. Tanga na yata siya o natatanga. You're with Belinda as well? He blinked his jealousy. Opo, kasama ko si Mommy. Baka Belinda ka na naman. Parang hindi ka hinugot sa matres ng nanay mo ah. Relax ka lang. Wala kaming kadate. Jealous ka na naman. Fiona giggled. Tom, he's really jealous. It's bad because he's trying to suppress it but Tom, he can't. Talagang literal na parang sinisilihan siya na makaramdam ng selos. Hindi niya alam kung anong mali sa sistema niya pero para iyong tawag ng kalikasan na hindi niya mapigilan. Saglit siyang hindi nagsalita. Para sana kumalma siya pero hindi pa rin iyon nawala ng tuluyan. Talagang naalibadbaran siya sa kaisipan na dumidisplay ang miss niya sa madla. Ilang lalaki meron ka? Sa lubong ang mga kilay na tanong niya. Isa, ikaw lang. Nito sa kahumagikik na naman pero para siyang nangaligkig bigla. He smirked and licked his upper lip, feeling the tension in his groin again. No, I mean... Shit, nahutal siya. Why the heck does he stammer? He doesn't stammer. He's always been such a good speaker. I mean, how many bodyguards do you have? Sa wakas ay nabawi niya ang sarili sa pagkautal. 1 battalion. Now, she loves sexily. Ipinadala rin ni Daddy Davis alone ang mga tao niya kasi hindi raw siya alis sa bahay. He was afraid baka raw makidnap ang kagandahan ni Mrs. Lady Mayores. Mawalan ka ng Mrs. na maladyosa. Hindi niya pinansin ang biro nito dahil talab na talab sa kanya mga kalokohang pinagsasabi ni Fiona. Yun lang, puro talaga yun kalokohan at walang kaseryosuhan. Hindi nga niya alam kung paano niya nagustuhan ng babaeng ito. Ay talawa sila sa lahat ng bagay kahit na sa opinion man. Daddy made the right decision. I don't want another body. When I'm not around, I want my body. You get me? Naitukod niya mga braso sa mesa at pinagmasdan ang mukha nito sa screen ng cellphone.
Dati ay numero lang ang nakalagay doon pero isang gabi ay dinot-dot na lang niya sa upuan at nilagyan niya ng litrato ang number ni Fiona. Ninakaw pa niya sa Google ang picture na iyon. Okay, matagal nang noted. Bye na, busy na ako. Take care dyan, huwag mo ako masyadong mamiss. Anito kaya nag-umpisa na naman siyang magpalakad-lakad. Gusto niya na mag-report ito sa kanya segundo at ayaw niyang ibaba ang linya. Wait! Pigil niya pero nawala na si Fiona sa linya. Love you! Hindi niya alam kung guno-guno ba iyong narinig niyang love you. I love you yun pero alam niyang dala lang ng kalokohan ni Fiona. Pero ganoon pa man, apektado na sobrang emosyon niya. Mababaliw siya. Nganga siya sa cellphone at walang maapuhap na solusyon hanggang sa maisip niya si Leander. Iyon ang magre-report sa kanya sa bawat kilos ng asawa niya. Kung nakailang tuwad ba ito at takbang sa loob ng mall. He wants video call and live coverage of his wife. Inihanda niya ang dabuhalang TV sa dingding dahil doon niya panonoorin ang bawat kilos ni Fiona. He called Leander and his cousin automatically answered the call. Lumabas ang mukha nito sa malaking screen, seryoso at parang gwardya sa mansion house. Kuya? Don't cut the call. I want to monitor my wife. I want to see her. Agad niyang utos kay Leander na inilipat naman ang kamera sa likod. There she is, with Aunt Belinda. Boss, yun ang pinsan niya habang nakatunganga naman siya sa bulto ni Fiona. Faded jeans and mustard string bandeau. Pretty hot and gorgeous. So alluring, wifey. Namimili yun ang damit at kausap ang mommy niya. Napaupo na siya sa silya at tumunganga na lang sa TV. Just keep on covering her. I don't want her out of my sight. And never ever let a guy assist her. Palayasin mo kapag lalaki, Leander. Naintindihan mo? He just said it, yet his eyes were on the monitor. I do. He fell into silence and just watched Fiona. Later, he wants her in his bed, and that is final. Not to check if she flirted, but to make love to him. Thus the mansion house to have a prosperous year, being the Lord Mayor. Amen. He's now an idiot. Making love is not his style, but now becoming his new trend. A new word in his vocabulary. Titig na titig siya sa telebisyon habang relax na nakasandal sa headrest at hindi niya pinansin ang pagkatok sa pintuan ng butler. Wala siyang pakaalam sa mundo. Lord Mayor? Ano yun kaya itinaas niya ang kamay? I'm busy. Terence proclaimed and never glances at the old man. Tumikim iyon kapag kuwan. Your secretary is here, Lord Mayor. I don't care. Tamad na sagot niya sa lalaki pero ramdam niyang hindi yun umalis sa may harap ng mesa. Kaya napilitan din siyang tumingin. Babae ang unang sumalubong sa mga mata niya. Babaeng naka-miniskirt na maroon at puting pang itaas. Titig na titig yun sa mukha niya at nakangiti pa. Parang nakakita ng matagal na kakilala sa katauhan niya. Your name? His brows jerk. Avery, Deo Gracia, Lord Mayor. Nakabungisgis na pakilala noon sa sarili kaya tumango siya. Hindi yun ang tipikal na reaksyon niya sa babaeng kasing ganda ni Avery. Pero kaswal ang naging trato niya sa babae at walang pakialam na ibinaling ulit ang mga mata sa telebisyon. Laking gulat niya na may kausap na si Fiona na lalaki at may ipinakikitang gamit ang walang hiya. Leander! Singhal niya sa pinsan kasabay ng pagtindig niya. Wala siyang pakialam sa mga taong nasa harap ng kanyang mesa. Sasigaw siya kung kailan niya gusto at walang makapipigil sa kanya. No need, kuya. Papalapit na ako. I'll sue him away. Ani naman ang isa sa kabilang linya kaya nahilot niya ang mga kilay. Excuse me, Lord. Anything you need? Aning butler pero inis siyang pumamewang. I just did with goddamn wife. She's making me feel so old. I need patience. Oh shit. Pinukol niya ng masamang tingin ang dalawang tao na nagkatingin na naman. Kailangan niyang kunin si Fiona bago pa siya masiraan ng bait. Kaya lang parang kaligayahan ng daddy niya na nandoon ang asawa niyang kumikera. At kailan pa siya natutong magparaya para sa sarili niyang kagustuhan. He never did it, but it seems like he's a changed man now. He's not being too selfish anymore. Sinalubong si Fiona na isang matandang lalaki matapos siyang makababa sa sasakyan. Hindi rin niya alam kung bakit dinala siya ni Leander sa mansion house. Nakulang na lang ay magpakita siya ng marriage certificate para lang maniwala ang mga gwardya na asawa siya ni Terence. Hindi ba yun kapanipaniwala? Sinipat niya ang sarili sa windshield ng kotse at umikot pa siya. Ang ganda ko talaga?
Kindat niya sa sarili kaya napailing si Leander habang nakatayo sa may pinto ng sasakyan. Good evening, Lady Mayores. Yumukod ang matanda nang magkaharap silang dalawa. Good evening, Lolo. I mean, Grandpa. Napangiwi siya. Hindi naman niya kilala ang lalaki. I'll be back tomorrow morning to pick you up. Leander told her so she immediately tilted her head. What? Laglag ang mga panga niya. Iiwan mo ko dito? Bakit? Ngumiti lang ang lalaki at binuksan ang pinto ng sakyan para yata sumakay na doon. Do I really have to answer that, Lady Mayores? Bakit kaya ako inutusan ng pinsan ko na dalhin ka rito? Baka naman mag-jack and poy kayo. A naughty grin flashed across Leander's face and it made her blush. Jack and poy sa kama, yun ang mangyayari malamang. Pinapagpahinga lang siya ni Terence ng ilang araw matapos siyang magkasakit pero mukhang pasisirkuhin na naman siya sa kama. Nakakahiya dahil siya pa ang babae, siya pa ang inihatid doon. Baka lang sabihin na lahat ng tao sa mansion house ay tigang na tigang siya at sabik na bumuka ka sa kaalis lang niyang mister. Ay, sige alis ka na. Dalan mo ko ng saklay o kaya wheelchair ha? Turan niya sa pinsan na napahalakhak lang naman saka sumaludo. Ingat ka sa pagdodrive. Pahabol pa niya kaya naman ngumiti iyon ng matamis. Mabuti na lang at napakabait din ni Leander na kahit hindi dalang apelyidong Montefalco ay inaalagaan din naman siya ng sobra. This way, lady. Maestra ng matandang lalaki at ang mga nakahilerang kasambahay naman ay kinuha ang lahat ng bitbit niyang mga paper bags. Ang laman ng mga iyon ay mga damit na pinili niya para kay Terence. Bili ng Mama Belinda niya. Inilibot ni Fiona ang mga mata sa kabuuan ng mansyon nang makapasok siya. Halos wala naman iyong pagkakaiba sa mansyon ng mga Montefalco. Yun lang ay mukhang pang opisina ang mansion house kaysa sa tinitirhan nila ni Terence. Sumakay sila sa elevator at pagbukas ng pinto ay naglakad pa sila sa isang pasilyo. Walang mga kwarto sa parte na iyon ng mansyon hanggang sa tumapat sila sa isang saradong pintuan. I'm Mark, my lady. I am the Lord Mayor's butler. Pakilala ng matanda sa kanya kaya ngumiti siya. I'm Fiona, Mr. Butler. Kinamayan niya iyon at pagkatapos ay saka iyon kumatok sa pintuan. Walang sagot mula sa loob kaya naman nag-warning na pa ang lalaki bago pinihit ang saradura. Hindi nakalok ang pintuan kaya napatunganga pa siya ng konti. He's expecting you. You may get in. Itinulak na Mark ang pinto kaya pumasok siya, kasunod ang dalawang kasambahay. Inilapag lang ng mga iyon ang paper bag sa isang couch at umalis na rin ang mga iyon. Tiningnan pa niya ang mayordomo ng pindutin noon ang lock ng pinto bago hinilang papasara kaya naman napalunok siya. Baka naman wala doon si Terence at ikukulong na siya sa napakalaking kwarto na iyon. But the smell is kinda familiar. Amoy Terence ang kabuuan ng kwarto. Terence, are you here? Tawag niya sa asawa saka siya unti-unting humakbang. Damulag! She continued and headed toward the door of the balcony, but she screeched when a firm hand held his arm. Agad siyang pumihit pero agad siyang nilamukos ng halik ni Terence. He pushed her on the jump, leaving no spaces between her small body and his own body. Napasinghap siya nang kabigin nito ang pangupo niya at dumikit ang tiyan niya sa isang pamilyar na bagay na naninigas. He's naked. He asked Leander to send her to the mansion house to use her perhaps. Teka ha? Pilit na iniiwas ni Fiona ang mukha para huwag siya nitong mahalikan. Parang sumakit ang dibdib niya sa kaisipan na nandoon lang siya para gampanan ang tungkulin niya bilang asawa sa kama. Humawak siya sa mga braso ng asawa pero agad din itong hinawakan ng gilid ng laeg niya. Terrence's body is hot and he pressed his crotch against her stomach, kissing her jaw. Parang makukuba na ito sa pagkakabaluktot para lang makahalik. Ipinahatid mo ako rito para dito? Parang may halo ng pait ang boss niya at kahit hindi iyon sadya, ay kusang kumawala. Don't be silly. If it wasn't because of that, I would never leave you at the Montefalco mansion. Kinagat ni Terence ang tenga niya kaya halos mga ligkig siya. Hindi ba at pabor naman yun sa'yo na mag-isa ka dito? Marami kang pwede maging babae. Parehas silang natilihan at ramdam din niya na tumigil si Terence sa paghalik sa may laeg niya. Tumigil din ang kamay nito sa pagpupumilit na makapasok sa loob ng kanyang blusa. Naughty Matt. He gripped her jaws and jerked her face, tilting it up. A punishing kiss tortured her lips.
Hindi na siya nakawala nang pumulupot ang braso ni Terence sa batok niya at lalong lumalim ang halik nito sa kanyang labi. Her body reacted right away. Para din siyang nilalagnat at baka parehas silang sumabog sa init. Let's make love, honey. Bulong ni Terence sa may tanga niya kaya halos mapadaing siya sa tono nito. Make love? Honey? In bed? Siya ang nahihiya pero parang inaakit siya nito. He's too sexy, too inviting, vigorous at the same time relaxed. She seeks for his eyes, and when he looked at her, she saw something in his eyes which she couldn't identify or classify. He'd now use her like his wife and not a woman who can just satisfy his body's need, but the need of his heart. Ang sakit-sakit ng ulo ni Fiona. Ang sakit ng balakang niya at lahat sa kanya ay masakit na naman. It always happens anyway. Sa poong noo ay napaupo siya sa kama dahil nag-ring ang cellphone niya. Kunot-noo pa siya dahil mag-uumaga pa lang sa Pilipinas pero tumatawag na si Reese sa kanya. Aray! She cried when her inner thighs hurt. Pikit pa ang mga mata niyang kinapa ang cellphone pero agad siyang napamulat ulit nang may mag-abot noon sa kanya. It's Terence. Nakaligo na ang asawa niya at nakabihis na. Palalayasan mo na ako? Masama ang loob na tanong niya rito habang titig na titig ito sa cellphone niya. Rizzy? He ignored her and swept the screen. I'll check it, if it's really Rizzy. Tila walang tiwala na daldal pa nito sa kaidinikit sa tenga ang aparato. Hello? Maotoridad na sagot ni Terence at kapag kuwan ay iniabot nito sa kanya ang cellphone. Hello, Mare? Antok na bati niya sa kaibigan at hindi niya inaasahan na dadapo sa ulo niya isang halik. Kumura pa siya at saglit na nawala sa sarili. Hinabol ng tingin ang papalabas niyang mister. Parang kumakandirit ang puso niya sa tuwing naglalambing si Terence ng ganoon pero hindi siya ipokrita para mag-assume ng kung ano-ano. Kontento siya na nagmamahal at hindi siya umaasa na masusuklian iyon kahit na masakit mang tanggapin. Iyon ang natutunan niya sa buhay, ang magbigay at hindi maghintay ng anumang kapalit o tugon, pabalik. Masaya siya na nagmamahal sa mga taong nakapalibot sa kanya at iyon ang mahalaga. Hoy, are you still there? Untag na Reese sa kabilang linya kaya natauhan siya. Ano ba? Nawawala na siya sa wisyo. Ha? May sakit si Carla. Tumawag dito yung yaya nila. Nilalagnat daw. Sabi ko dadalhin sa doktor ngayong umaga. Napatayo siya nang wala sa panahon at saka siya iika-ika na nag-umpisang magpalakad-lakad. Tutok ang ulo. Binubundol siya ng kaba. Lalo na at iyakin ang babae niyang kapatid. Hindi iyon natatahimik sa tuwing may sakit at parating siya ang hinahanap. Paano na lang ngayon na malayo siya? Nandyan ka pa ba, Mare? Tanong na Reese sa kanya. Para siyang tanga na tumango. You're worried. Alam ko kapag tahimik ka. Ani pa ng best friend niya. Naluluha siyang sumingot at napahawak sa bedside table. Sila lang ang kahinahan ko. Lahat kaya kong ibigay para sa kapakanan nilang dalawa ni Marlo. Masama man sabihin na sana ako na lang ang magkasakit. Tuluyan siyang lumuha. Umiiyak siya dahil ang layo niya sa mga iyon. Kahit na noong una ay homesick din siya, mas inisip niya ang perang kikitain para sa mga kapatid niya. Don't worry, hindi namin siya pababayaan. Mapunta na doon si Zale. Actually, I called Kat and Darwin will be there too. Don't cry. Carla will be fine. Alos sa kanya na Reese pero humikbi pa din siya. She hopes so. Hindi siya mapapanatag lalo na at may dinaramdamang kapatid niya. Naawa siya sa mga iyon dahil ang liliit pa, naiwan na ng mga magulang nila. Siya kahit na paano ay nakasama pa niya ang papa niya ng matagal-tagal pero ang dalawa niyang kapatid ay halos walang matandaan sa alaala ng ama nila at ng ina ng mga iyon. Kaya lahat ng pagmamahal ay binibigay niya. Pagmamahal ng ate, ng tatay at ng isang nanay para kahit paano ay makapuno sa kailangan ng pag-aaruga at pagmamahal ng mga kapatid niya. I'll call you again. Stay calm, okay? Rizzy told her. Okay. Walang buhay na sagot niya at nalalatanan niyang ibinaba ang cellphone. Hindi na naman siya makakapunta sa Ray School. Uuwi na lang siya sa mansyon at doon magmumukmuk. Paano siya magiging masaya na ang kapatid niya ay may iniindang sakit?
Tuluyan ang humagulhol ng iyak si Fiona at wala siyang pakialam sa makakarinig sa kanya hanggang sa bumukas ang pintuan ng kwarto. Holy cow! What the heck happened to you? Gimbal si Terence na nagmamadaling inilak ang pinto at lumapit sa kanya. Para itong natataranta na pumaroon at parito dahil humahagulhol siya ng sobra. After a while, he just puts an extra large shirt to cover her nakedness. May sakit si Carla. She weeps when she looks up at his face. Pumikit ito at ibinuga ang hangin. God, akala ko'y namatayan ka na. Bigla na lang niyang hinampas si Terence sa dibdib sa kanya ito pinalo ng pinalo. Hindi patay. Bakit sasabihin mo na patay? Hindi siya mamamatay. Pailag-ilag lang ang mister niya hanggang sasaluhin ito parehas ang kanyang mga pulsuhan. Ang akala niya isisiguan na naman siya nito pero inilapit lang ni Terence ang mukha sa kanya. Stop crying, will you? He curtly wiped her tears. Siningot niya ang sipon at pinahid gamit ang daliri niya tapos ay kinuskus niya sa damit ni Terence. Tumingin lang naman ito sa sariling button-down shirt at naitago ang mga labi. Uuwi na ako. Wala pa ba si Leander? Doon ako sa bahay. Hindi na ako pupunta sa race school. Bakit ba parati na lang nauudlot ang pag-aaral ko ng racing? Yamutok niya kung kanino. Simula noon pa, hindi na ako nagkaroon ng chance na magpalipad ng kotse. For Jesus' sake. Tila masakit ang ulo na bulong ni Terence na tinalikuran niya. Wala kaming pera. Naubos ang pera dahil nagkasakit si mama. Naubos ang pera kasi nagkasakit yung isa kong mama tapos namatay si papa. Noong nakaraan, kampanya mong inuna ko. Ngayon naman, may sakit ang kapatid ko at wala akong gana na mag-drive. Ano na lang ba ang kaligayahan ko sa mundo? Puno ng hinanakit na drama niya. Hindi naman siya mapagtanim ng sama ng loob pero may mga pagkakataon na kapag naman inaabot siya ay pati panahon ng pagkamatay ni Lapu-Lapu ay mauungkot niya sa sama ng loob. Wala ako sa tabi ng kapatid ko. Iyakan pa naman yun at kailangan ako. Bakit naman siya pa nagkasakit? Sana ako na lang. Umiiyak na naman siya. Padabog na naupo sa gilid ng kama, hiyakap ang unan. Nakatanga lang sa kanya si Terence at alam niyang parang tanga na naman ang tingin nito sa kanya at takilang artista. Parang batang kinuskus niya ang mga mata at tulis na tulis sa mga labi. Stay here. I'll be back to see you later. We'll have lunch. Seryosong sabi ni Terence sa kanya at salamat dahil hindi siya nito sininghalan kahit na para pa rin itong commander. Ayoko mag-lunch. Iiyak lang ako. Ingas ni Fiona kaya napapamewang tuloy ang asawa niya at parang nagtitimpi na tumingala sa kisame. Para itong nananalangin na bigyan pa ng Diyos ng mahabang pasensya para huwag siyang singhalan. Anong gusto mo? Tila litong tanong nito at bumusangot na rin ang gwapong muka. Gusto kong gumaling si Carla. Then pray. Sleep. I'll tell Mark to bring some foods up here. You want me to wash you, by the way? Sumulyap ito sa wristwatch at napatanga naman siya rito. Anong wash? Huhugasan siya nito? Naku, hindi pwede. Baka lalo lang siyang magkapilay-pilay. Ayoko maghugas. Simangot niya saka siya tumagilid. Pakalam ba nito sa amoy niya? Kahit na 10 taon siyang hindi maghugas, wala ito magagawa. Okay, don't. I'll be back. I'll ask somebody to check your sister, just to ease your mind. She's Belinda's doctor. I'll give her the address and she'll take care of Carla. Anay Terence sa kanya kaya sinipat niya ito ng tingin. Talaga? Kilala mo si Carla? She asked childishly. You don't have memory cup. Stop your weeping. She'll be fine. I'll be out with my secretary. Tinignan ulit nito ang sarili sa salamin at parang nabitin ng pagsinghot niya. Aalis ito kasama secretary? Sinong secretary? Si Mark? Naalarma na naman siya at parang nagkapatong-patong na nagsasalo siya. Lalabas ito kasama ang babae. Saan ito pupunta? Malamang sa opisina. With Mark? Kumurap si Fiona. With Avery. Pastilan. Avery? Hindi na siya umimik. Gusto niya mag-usisa pero baka katawa-tawa ang kalabasan niya. I have a meeting to promote tourism. That's my first project actually. I'll open Dublin for more tourists. Find the best undiscovered and restricted spots. You think it's good? Tumingin siya ulit sa mukha ni Terence at nakatingin na ito sa kanya.
Naghihintay ng sagot niya. Opinyon ba niya ang kailangan nito? Kailan pa yun naging mahalaga? As long as tourists will not violate any rule and won't damage those hidden spots, why not? Security lang ang kailangan mo para masiguro iyon. Laglag ang balikat na sagot niya. Sana pala nag-secretarial na lang siya. Sana siyang umapply na secretary nito at hindi ang Avery na iyon. Sino ba yun? May Lisette, may Moana, may Avery pa yata. Ilang taon na si Avery? Hindi na niya napigil na huwag itanong. I don't know. I never reviewed her profile. Sabagay, katawan nga pala ng babae ang nire-review mo. Palatak niya sabay ismid pa pero tumawa lang ng mahina si Terrence. That was months ago. Anito kaya lumipad ulit ang mga mata niya. Sinungaling. Ibig sabihin nagbago na ito. Anong swerte ni Moana kung totoo iyon? Hindi na bale. Swerte rin naman siya kapag nagkaroon siya ng anak. Nanakawin niyang anak niya at hindi niya rito ipakikilala. Gumawa na lang ito ng ibang anak sa kung kani-kaninong babae nito gusto. Parang kinurot din ng puso niya sa sariling kaisipan. Masasaktan din siya kapag pihadong nakabuntis ng iba si Terrence lalo pa at hindi na rin ito malalaman ang totoo niyang nararamdaman. Ambisyon lang ang gusto nito sa buhay. Mana na nakamit na at baka isang araw ay ihanda na rin niya ang sarili sa pag-file nito ng diborsyo sa oras na magsawa na ito sa kanya. Hihintayin pa ba niya iyon? Nakakahiya na siya noon. Ibig mong sabihin hindi ka na babaero? Duda siya na 100,000 beses doon. Hindi na. Isinuot nito ang coat at nanonood lang siya. Hose, she comically asked. Ang mukha niya ay nagpapakita na talagang hindi ito kapanipaniwala. Saglit na natilihan si Terrence at tumingin lang sa kanya. Wala itong naging sagot at dinilaan lang ang labi. Lumapit ito kapag kuwan at hinalikan siya sa labi. I only have one right now. She starts with letter K. His lips curled in a sexy grin. Aray ha? Itinago ni Fiona ang pagsimangot. See? Bakit siya magpaparamdam ng pagmamahal? Hindi nga siyang babae nito. Sa letter K na naman daw nag-uumpisa at hindi rin iyon si Moana. Ibig sabihin wala sa kanila ang babaeng ginugusto nito at mukhang nagpapatino na rito ng paunti-unti. Ay, wow, ang saklap. Alam ba niyang babae mo nakasalgasakan sa papel? Parang gabundok ang bumara sa lalamunan niya at basta lalong gusto na lang niya magmukmuk talaga. She knows everything. He pinched her chin and stood straight. Tuluyan itong naglakad para umalis na habang siya ay nakaupo pa rin at nagdadamdam. I'll be back later. Take a nap after eating your breakfast. Don't dare run away, Liet. Stay in my bed. He points his finger at her. Hindi niya ito pinansin na tumilata na lang siya ng tuluyan. Yaka pa rin ang unan. As if naman may gagawa ako kung tatakasan kita. Fiona murmured, thinking that Terrence is gone, but he answered right away. Believe me, you can't. At ano namang magagawa mo? Susuyurin ko ang buong mundo at itatali kita sa kama ko. Kasunod noon ang malakas na pagsara ng pintuan kaya nakagat niya ang daliri. Parang ang imposible naman noon. Kalokohan lang iyon dahil hindi siya ang pag-aaksayahan nito ng oras at baka sa oras na mag-file siya ng divorce, mabilis pa sa 4:00 napipirma ang lalaking iyon.